Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa another reading, and this is for the sign of Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus, and of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Pisces at yung mga bago po nating mga viewers. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo na kung bakit hindi po ako nakapag-upload agad, dahil po yung aking pong kapatid ay nag-pass away at ako po ngayon ay nagdadalamhati at nagluluksa, kaya po hindi ko po nagawa agad ito. Ako po ay humihingi sa inyo ng pangunawa sa nangyayari po kasi sa akin ngayon, kung bakit po hindi ko agad nagagawa yung mga videos. Pero syempre po, life must go on. Kailangan po tayo magpatuloy sa ating buhay at alam ko pong marami po ang sa inyo ang naghihintay na sa reading na ito, dahil marami po kayong gustong makaalam kung ano po yung aking pong mapipick up na mensahe o magiging energy o enerhiya na mapipick up po natin ngayon para sa iyo, Pisces. Okay? So, ang tanong natin is, ano ba yung pakiramdam ng person mo sa'yo? May nag-flip. The Four of Swords. Okay, so, check lang natin. Baka may nag-flip pa. Wala na. Yung Four of Swords dito, Pisces, is, di ba parang, ang pakiramdam niya sa'yo is, ayaw mo munang ma-in-love. Papahinga ka muna. Kung ba tipong ano ka lang, yung by your own, no? Nag-iisa. Ayaw mo nang makipag-relasyon o makipag-socialize sa ibang tao. Gusto mo munang manahimik, makapag-isip-isip, makatulog, makapagpahinga, para rin ma-regain mo yung lakas, no, na nawala sa'yo. If you've gone through a lot lately, Pisces, then ito yung time na humihingi ka ng konting, kung gaba parang break, no, na wag munang maging mabilis ang takbo ng buhay. Magdahan-dahan muna tayo. Okay? Ito rin yung pagkakataon na parang gusto mo lang kausapin ng Diyos. No? Kausapin siya, alamin kung ano na mangyayari, kung ano na susunod, kung ano na yung dapat mong gawin sa kinabukasan. So this is the time when you pray, you contemplate, you meditate, you ask questions, to God, directly to God. Okay? So ito yung pakiramdam ng person mo sa'yo, Pisces. Gusto mo namang mapag-isa. Okay? Ano naman yung pinaka nagustuhan niya sa'yo? The Eight of Cups. Nagustuhan niya sa'yo? Meron kang hinahanap. Okay?
Eight of Cups kasi is walking away. Malakas ang loob mo na umalis at hanapin kung ano yung gusto mong ma-achieve sa sarili mo. Siguro kasi nga hindi lahat ng tao ay merong ganitong particular na lakas, no? Lakas ng loob para gawin yung kaya mong gawin, Pisces. Hindi madaling tumalikod sa isang relationship o sa isang bagay, trabaho man, pamilya, na alam mo yun, para hanapin ang iyong sarili o hanapin ang isang bagay na meron kang gustong makita na kasagutan. Umaalis ka kasi kailangan na. Hindi ka mag-walk away sa isang relationship o sa isang trabaho o isang pangyayari dahil hindi mo kaya o dahil takot ka o wala ka nang nakikitang pag-asa. Hindi ka ganon, Pisces. Napakalakas mong tao at hindi alamin ng nakakarami. Tingin nga nila sa'yo is mahina ka. Kasi tahimik ka lang eh. Kinikimkim mo lahat. But they don't know how powerful you are, Pisces. Hindi mo lang ipinapaalam sa marami kung anong meron ka. Kung gaano kang katatag at gaano kalakas ang iyong loob para gawin ang bagay na hindi kaya gawin ng ibang tao. Pag alam mo na oras na para umalis o iwan, ilisan ang isang relasyon o bagay, tao, trabaho, whatever, kung ano saan ka nagre-resonate, gagawin mo agad ito ng buong tapang. Okay? Ang buong tapang. Hindi ka na tatalikod para tumingin at mag-isip muli. Ang mangyayari niyan is dire-diretso kang lalakad ng pasulong. You will move forward. Okay? Hindi ka yung basta na magkakaroon pa ng second thoughts or what. No. Once you made up your mind to move forward, you will do it. Gagawin mo yun. Ano yung pinaka-intention ng person mo sa'yo? Okay. Kami nag-flip. Ano yung pinaka-intention ng person mo sa'yo? May nag-flip eh. Wala. Okay. Ano yung intention niya? Ang intention niya is actually to be with you. No? Ang gusto niya is to be with you. The Six of Swords. Gusto niyang makapag-usap kayo ng tahimik. That you will go to a place na talagang you could have a peaceful time, tahimik kayo pareho, na makapag-usap kayo ng mapayapa, na makapagkaroon kayo ng magandang resolusyon sa inyong mga issue. Okay? Or maybe mas makilala nyo pa isa't isa ng mabuti. But if you are dealing with somebody na medyo nagkakaroon kayo ng misunderstanding, ito yung energy na sinasabi na gusto kong magkaroon ng kasunduan o peace. No? Magkaroon tayo ng katahimikan. Peace. Maayos natin itong ating differences or kaguluhan or misunderstanding at magkaroon tayo ng katahimikan. Now, ano yung
aksyon na dapat i-take? Ano yung aksyon na dapat i-take? The Eight of Swords. Ang aksyon na dapat i-take is something na, kasi itong Eight of Swords is yung tipong hindi mo nakikita eh. Hindi mo, or maybe you refuse to look at it, or refuse to parang have yourself look at things, no? Yung tipong real talk, tipong ganong real talk. Kasi ito yung sinasabi dito, yung action na to is, alsin nyo tong taklob sa inyong mga mata. Kung kayo ay nabubulagan, no, if you're being blinded by things na nangyayari, then alsin nyo yon para makita nyo yung katotohanan. Kung sa tingin mo na hindi ka makagalaw, hindi ka tipong wala kang magawang aksyon dahil tingin mo nakatali ka, then alsin mo yung tali, di ba? Kung ang taling yon ang nagpumipigil sa'yo para gumawa ka ng dapat, di ba yun ang logical answer is to remove that thread, remove that rope, yung tali. Alsin mo yung tali para makakilos ka. In other words, wag mong gawing excuse yung dahil nakatali ka, nakagapos ka na hindi ka na makagalaw. Kung gugustuhin mo talaga, magagawa mo. Okay? Ano yung magiging outcome nito? Ano yung magiging outcome? Tower. So, ang outcome nito, Pisces, is something na hindi mo inaasahan. Bigla na lang mangyayari. Bigla ka na lang magugulat. Boom. Ayan na, nangyari na. Kung ano man yon, tingnan natin. Bakit nandito yung Tower? King of Pentacles, Six of Pentacles, and the King of Swords. Ano yung mangyayari na biglaan? I think you'll be dealing with somebody from an earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn, and it has something to do with give and take because you wanted to find out the truth. Alamin mo yung katotohanan. It will be dealing with equal give and take, no? Yung kung bakit biglang magbabago is because siguro na-realize nyo rin na kailangan patas tayo pareho. Kailangan kung ako ay kung gaba pinagbibigyan kita sa ganitong aspeto, dapat pagbigyan mo rin naman ako sa ibang aspeto. Patas lang, di ba? Kung ngayon pinayagan kitang lumabas sa barkada mo, payagan mo rin ako sa mga amiga ko, di ba? Ganon yung patas. Pareho lang tayo. Kung meron kang me time, meron din ako me time. Diba? Ganon yung gusto niya sabihin. Hindi mo na-expect na ito yung mangyayari, na magkakaroon kayo ng pag-aayos. In other words. Ngayon, doon sa mahilig sa mga zodiac sign na nakikita natin dito, we have, of course, mention ko na, one, Scorpio, and then yung earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Majority, we have swords, so it has to be air sign, Gemini, Libra, or Aquarius. And of course, cups is water sign, just like you, Cancer, Scorpio, or Pisces.
Ano yung mga advice sa inyo ni Angel? Forgiveness. Sabi dito, allow healing. Allow healing waters to wash away the pain of the past. Diba? Kailangan mahugasan na ng paggaling yung mga nangyari dati, no? If you were hurt sa mga nangyari sa nakaraan, Pisces, then forgive, no? Magpatawad. At ganoon din yung person mo, no? Kung meron mang kayong pinagdaanan dati na na-involve yung past, matutong magpatawad. Kasi yun lang ang tutulong para magkaayos kayo. Universe. The universe is guiding you to that special person. Allow everything to take its natural course. Yes, di ba? God is the one really pushing you to this person. Siya yung nagpumili nitong taong to para sa'yo. Kaya pinupush niya na maging kayo. Kahit na sabihin natin na meron kayong differences, nagkagulo kayo, nainis ka na kaya gusto mo nang umalis, but maybe with forgiveness, no, yung pagpapatawad o pagkakalimot sa nakaraan, mabuo muli itong relationship, which is I think yun yung mangyayari. Kasi God is wanting this person really to be with you. Kaya pabayaan mo lang na magawa yung dapat na mangyari. Romance. Okay, so para bumalik yung romance, no? Bumalik yung init ng pagmamahal sa isa't isa. That is what you need. No? Kasi papatawad tayo. Pag nagpatawad tayo, babalik yung pagmamahal. Bumalik yung pagmamahal, andun ulit yung romansa. No? Yung romansa. Kasi kailangan yan sa isang relationship para tumagal. Kailangan mo ng romansa sa isa't isa para maiparamdam kung gaano yung lalim ng iyong pagmamahal sa isang tao nito o sa tao na ito. Okay? Kaya kung gaba parang ang advice sa'yo dito is kung meron ka man pinagdaanan dati, di ba? Matuto tayo na magpatawad para maayos ito. Maayos yung magkaroon ng equal give and take. No? At lumabas yung katotohanan. This is what you wanted. Makapag-usap kayo para lumabas yung katotohanan. Maging mas stable yung relationship because with the King of Pentacles, you wanted it to be secure and stable. No? Maging maayos. Practical. Or you might be dealing with an earth sign, di ba? Pisces. Kaya kasi feel na parang sabi ko nga sa'yo dito na parang pakiramdam ng person mo or you na wala na itong pag-asa. But everything will change, no? If I think magkakaroon ng tower moment kayo para mabago ito. Okay? So kung kanino mang Pisces itong nakuha natin na energy, maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sana nakatulong sa iyo ito ng malaki. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless. Ni-request ko lang po na magdasal po tayo ng Our Father, Hail Mary, and Glory be. Maraming salamat po.